Sinimulan ang eksena kasama si 02 na tahimik at biglang may nagtanong sa kanya kung hanggang kailan siya manonood lang. Ito pala, si 08. Nagtanong si 02 kung ano ang ibig sabihin nito. Sinabi ni 08 na alam din naman ni 02 na sumobra na ang ginagawa ni Juan at talagang mapanganib na ito. Lahat ng tao rito, pati sila at ang mga instructor ay nasa panganib at nagiging banta na si Juan sa kampo mismo. Tanong naman ni 02 kung gusto ba niyang sabihan si Juan na tumigil na sa ginagawa niya. Sinabi ni 08 na kung kinakailangan dahil siya naman ang kapatid ni Juan. At habang natahimik si 02, biglang lumabas naman si 03 at sinabing kung gayon, bakit hindi siya magsalita kay Juan? Pero pinatahimik sila ni 02 at sinabing magkapareho lang sila ng magulang at walang kinalaman si Juan sa kanya. Pagkatapos ay umalis agad si 02 kasama si 03 at iniwan si 08 na tahimik na lamang. Samantala, lumipat ang eksena kasama si Juan at ang kanyang mga kasama. Tapos bigla siyang nagulat nang makita si 04 at sinabing buhay pa pala siya. At galit namang nagsalita si 04 na tinanong kung si Juan ba ang nag-utos na atakihin siya habang natutulog. Ngumiti lang si Juan at sinabing dahil buhay si 04, ibig sabihin ay nabigo ang mga iyon at pumasa siya. Nagalit si 04 at tinanong kung anong pinagsasabi ni Juan. Sinabi ni Juan na kapag tapos na ang training sa kampo, siya na ang mamumuno sa lahat. Kaya inaalis na niya ang sino mang hindi pumasa sa kanyang pamantayan. Pero may hangganan din iyon. Sa huli, kailangan niya ring pamunuan ang mga hindi pumasa, kaya plano niyang maagang tipunin ang mga kwalipikado at sila ang magiging pinakamahusay sa pinakamahusay. Sumagot si 04 na tama na ang kalokohan at dahil si Juan ang unang sumalakay sa kanya, hindi niya ito palalampasin. Pero sinabi lang ni Juan na tingnan na lamang nila ito at habang naghahanda ang kanyang mga kasama, sinabi ni Juan na kung hindi palalampasin ni 04, ano ang gagawin niya at dapat ay nanahimik na lang ito matapos halos mamatay. Pero seryosong sinabi ni 04 na sila ang mananahimik sa lalong madaling panahon. Nagsimula agad ang laban. Sabay na inatake ng dalawang kasama ni Juan si 04 pero nakaiwas si 04 at nakasugat sa braso ng isa. Sinubukan ulit ng kalaban umatake pero nakaiwas muli si 04 at sinaksak ang hita ng isa habang umiiwas sa atake nito. Nang makaramdam ng sakit ang kalaban, agad na sumunod si 04 ng atake na naging sanhi ng pagkamatay nito. Agad namang lumipat si 04 sa natitirang kalaban at agad sinaksak sa dibdib kaya natapos agad ang laban. At habang nakatitig si 04 kay Juan at handang harapin ito, ngumiti lang si Juan at sinabing medyo magaling naman pala si 04 sa kutsilyo kaya nga niya ito gusto sa kanyang team. Pero nagalit si 04 sa sinabing medyo magaling lang ito at agad na inatake si Juan habang inis dahil minamaliit lang nito ang kanyang kakayahan. Pero may hawak na rin palang kutsilyo si Juan at handang lumaban. Nagpatuloy sila sa pagpapalitan ng atake habang iniisip ni 04 na hindi niya matalo si Juan sa laban ng kutsilyo at akala niya siya ang pinakamahusay dito. Pero paano naging magaling sa lahat ang isang tao? At nasugatan na nga si 04 at napaurong, sinabi ni Juan na masyado siyang nag-iisip. Nagalit si 04 at umatake, pero agad na nakaiwas si Juan at sinabing may naalala siyang kawili-wiling kwento. Ang nagturo raw sa kanya ng galing sa kutsilyo ay ang taong sumubok pumatay sa kanya at tinanong ni Juan kung pinatay niya rin ba iyon. Lalong nagalit si 04 at umatake pabalik, pero perpektong hinarang ni Juan at sinaksak siya kaya lumuhod si 04 sa sakit. Sinabi ni Juan na sumali na lang siya sa team dahil pumasa na siya dito. Subalit sumagot lamang si 04 ng walang kwenta. Sinabi ni Juan na kung ganoon, wala na siyang magagawa at kailangan na niyang mamatay. Pero biglang may nagsalita mula sa likuran at ito ay si 08 na nagsabing hindi naman kailangang umabot sa ganon. Subalit ngumiti lang si Juan at sinabing bakit ngayon ang mga gusto niyang kunin sa team ang siya pang sumasalakay sa kanya. Sinimulan ang eksena habang nakatitig si 04 kay 08 at tinanong naman ni Juan si 08 kung ano ang nangyayari. Sumagot si 08 na sapat na iyon. Nagtanong si Juan kung ano ang ibig sabihin ni 08 at sinabi nito na hindi siya nandito para panoorin ang kabaliwan ni Juan. Ngumiti si Juan at sinabing alam naman na ni 08 ang sistema. Kung hindi kayang sumabay sa training, mamamatay sila at inaalis lang niya ang mga pabigat bago pa sila maging problema. Pati ang mga instructor ay walang pinagkaiba at kung hindi sila ang pinakamahusay, wala silang karapatang magturo sa kanyang team. Tinanong naman ni 08 kung kailan pa naging kanya ang team at kahit siya ang namumuno, hindi ba siya mismo ang problema? Dahil kung si Juan ang mamumuno sa team na yon, itutulak niya ang bawat isa sa kanila sa kamatayan. Natahimik si Juan habang nakatitig kay 08, tapos ngumiti at sinabing hindi naman mali si 08. Inihagis ni Juan ang kutsilyo at sinabi kay 04 na may oras pa siya, kaya pag-isipan niyang mabuti. Pero sumagot si 04 na hindi mangyayari iyon. Umalis si Juan at habang dumadaan kay 08, sinabi niyang,
Huwag kalimutan na kabilang din si 08 sa mga gusto niyang kunin sa team. Pero nanatiling tahimik lang si 08. Agad na tumingin si 08 kay 04 at tinanong kung kaya ba nitong tumayo mag-isa. Agad din namang sumagot si 04 na kaya naman. Pero biglang nagulat si 04 nang makita niyang sinaksak ni Juan si 08 mula sa likuran. At napansin niyang may isa pang kutsilyo pala si Juan na hindi niya napansin. Ngumiti si Juan at sinabing nakalimutan yata ni 08 na hindi dapat alisin ang tingin sa target. Subalit sinubukan ni 08 na lumaban, pero agad na umiwas si Juan at nasugatan pa ang kaliwang hita nito. At nang maramdaman ni 08 ang sakit, sinabi ni Juan ng pabiro na nag-overreact yata naman ito. Dahil sa ganitong sitwasyon, kailangang manatiling kalmado. Biglang nagalit si 08 at sinubukang umatake muli, pero nakaiwas ulit si Juan. Ngumiti si Juan at sinabing kahanga-hanga ang pangangatawan ni 08, pero mas marami pala itong butas kaysa inaasahan niya, kaya kailangan niyang muling suriin ito. Dagdag pa ni Juan, hindi man lang makatingin si 08 sa kanya ng diretsyo at madaling magalit. Samantalang sumigaw naman si 04 at sinabing siraulo si Juan at sinumang tratuhin ng ganoon ay magagalit talaga. Pero naghanda na nga si 08 ng kutsilyo at sinabi kay Juan na kailangan din niyang muling suriin ito. Pero akala niya na hindi hahantong sa maruruming panlilin lang si Juan. Naiinis tinanong ni Juan kung ganoon ba talaga siya kadaldal. Subalit sumagot lang si 08 kung bakit binabago ba rin na ba ni Juan ang kanyang pagtingin dahil doon. Agad na inatake ni Juan si 08 at nagpalitan sila ng atake. Pero nasugatan ni Juan ang braso ni 08. Pero nakasuntok pa rin si 08 kay Juan at sinabing, ang lakas talaga ni Juan. Nagpatuloy sila sa pagpapalitan ng atake habang pinapanood sila ni 04 at naisip na ginagamit ni 08 ang kanyang laki para mapaliit ang distansya kay Juan. Pero sa huli, siya ang pa rin nasusugatan lang. At habang lumalaban, naisip rin ni 08 na masyadong nakamamatay ang unang natanggap niyang pinsala at ang kanyang hita ay dumudugo ng malakas. Kung magpapatuloy ito, hindi na siya makakalaban ng maayos. At biglang sinabi naman ni Juan na kung ano ang iniisip ni 08 habang nasa gitna ng laban. At muli niyang nasugatan ang braso ni 08 at agad din itong sinaksak sa dibdib kaya tila tumigil si 08. Sinabi ni Juan na puro pangangatawan lang pala ang meron si 08. Pero biglang nagkaroon muli ng lakas si 08 at hinawakan ang leeg ni Juan, binuhat ito at buong lakas na ibinagsak sa lupa. Pagkatapos ng malakas na pagbagsak na yon, nagulat si 04 at sinubukang tingnan kung ano ang nangyari sa kanila. Pero agad na itinulak ni Juan si 08 at tumayo. At habang nakatingin kay 08 na puno ng galit at nagtitigan sila, ngumiti naman si 04 at sinabing, tingnan nila kung sino ngayon ang mayabang at kung sino ang nagsabing huwag magpabaya. Buong lakas na pinupuri nito si 08 habang tumatawa. Samantalang naisip naman ni Juan ang pambihirang lakas ni 08 kaya gusto sana niyang kontrolin ito at kunin sa team. Pero hindi niya kailangan ng sino mang may lakas ng loob na tumalikod sa kanya. Samantalang habang naghahanda na si Juan, may nagsalita mula sa likuran at ito ay si 02 na nagtanong kung hanggang kailan si Juan magwawala at gagawa na lamang ng gusto niya. At ito ay nagpatahimik kay Juan at nagtaka kung ano ang nangyayari sa araw na ito. At dito na po natatapos ang eksenang ito. Mag-like at subscribe para sa susunod na kabanata. Hanggang sa muli.